Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kung kayo po ay mayroong mga dalang Bible, buksan po natin ito at tayo po ay buksan natin ang awit 27 po. Panalangin ng pagpupuri. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagkangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwa lamang sila at mapapariwara. Kahit ilang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking nihiling. Iisa lang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya'y habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo isisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon, sa matagumpay na awitan, sa matagumpay na pagpupuri, sa matagumpay na pagsamba namin. Ang iyong Espiritu Santong Banal ang patuloy nakikilos sa aming mga paa, sa aming mga bibig, sa aming mga kamay, para ikaw ay madakila at masamba sa hapon na ito. Oh, we give you praise. We give you honor, Lord. We give you praise. We give you honor, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! 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 Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, God. Dahil tunay na siya lamang ang Diyos na dapat po natin purihin, sambahin. Diyos ng kalangitan, maging ng kalupaan, lahat sa iyo ay magpupuri, lahat sa iyo ay sasamba. Diyos ng pag-ibig, ng awat habag, lahat sa iyo ay aawit, lahat sa iyo ay magsasambit ng hallelujah. 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 O Diyos, papurihan ka, O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka sa lahat ng iyong ginawa. O Diyos, papurihan ka, O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka, ikaw ang Diyos ng lahat. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang pangalan mo. Ng kalangitan, maging ng kalupaan, lahat sa iyo ay magpupuri, lahat sa iyo ay sasamba. Diyos ng pag-ibig, ng awat habag, lahat sa iyo ay aawit, lahat sa iyo ay magsasambit ng hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord!
sa lahat ng iyong ginawa. O Diyos, papurihan ka. O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka. Ikaw ang Diyos ng lahat. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, sambahin ka, at awitan ka. Sige po, sabihin natin. Purihin ka, sambahin ka, at purihin ka. Purihin ka, sambahin ka, at awitan ka. Purihin ka, purihin ka, sambahin ka, at awitan ka. Ng hallelujah! Ng hallelujah! 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 Tayo lahat, sabay-sabay! O Diyos, sige po! O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka sa lahat ng iyong ginawa. O Diyos, papurihan ka. O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka. Pagkat karapat dapat ka. O Diyos, papurihan ka. O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka sa lahat ng iyong ginawa. O Diyos, papurihan ka. O Diyos, sa awit at pagsamba, pagkat karapat dapat ka. Pagkat karapat dapat ka. Pagkat karapat dapat ka. Ikaw ang Diyos ng lahat. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Ikaw ang Diyos ng lahat. Hallelujah. Purihin at sambahin ang pangalan mo. Walang makasasapat, ikaw lang ang pupuno sa pusong mapaghanap. Panginoong Jesus, ikaw lang ang daan, ang buhay at ang sagot sa buhay na magulo. Panginoong Jesus, sisimulan ko na muli, iiwanan ang mga mali, iaalay ang sarili buong buo. Mamahalin kitang muli, wala na ang pagkukunwari, iaalay ang sarili buong buo. Ikaw lang nag-iisa, Diyos at walang iba. Ako ay tinawag mo at pinatawad mo. Walang makapapantay sa buhay mong binigay. Sa akin ay nagligtas, Panginoong Jesus. Sisimula
ako papayag na di kita maramdaman. Hindi hahayaan na di kita madama. Hindi ako papayag na di kita maramdaman. Hindi hahayaan na di kita madama. Sisimulan ko na muli, iiwanan ang mga mali, iaalay ang sarili buong buo. Mamahalin kita muli, na ang pagkukunwari, iaalay ang sarili buong buo. Sambahin ka, Panginoon! Sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka ng buong buo. Sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka ng buong buo. Sambahin ka, sambahin ka, oh Sisimulan ko lang muli. Sige po tayong lahat. Ng mga mali, iaalay ang sarili buong buo. Sabihin po natin sa Panginoon, mamahalin kitang muli, wala na ang pagkukunwari, iaalay ang sarili buong buo. Manalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagkapasalamat kayo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa natapos na sama-samang pag-aawitan. Dalangin namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, patuloy kang gumalaw at kumilos sa aming kalagitnaan. Upang sa gayon, ang salita, Panginoon, na aming mapapakinggan ay magbigay ng kalakasan, magbigay ng buhay, magbigay, Panginoon, ng pagtuturo sa amin, Panginoon. Sapagat alam namin, O Diyos, ang salita may buhay at makapangyarihan na may kakayahang bumago at magbago, Panginoon, ang aming pong mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon, ngayong hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Makikita po natin sa Roma chapter 12, verse 12. Pwede po niyong buksan yung Biblia. Ang sabi po rito, hope in the midst of change. Ang pag-asa daw po sa gitna o sa panahon na tinatawag po nating pagbabago. Buksan po natin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, talatang 12. At kung kayo po ay walang dalang Bible, pwede po kayo tumingin sa harapan. Ang ating pong translation ay nasa ESV translation. Ang sabi po rito, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Sabi ito, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Sa wikang Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, matiga kayo sa inyong kabigatian, at palaging manalangin. Ang sabi po sa unang slide po natin, kapag tinignan po natin ganito, change is one of the few constant of life. Yun daw pong pagbabago, no? Siya lamang talaga yung nanatili, no? Lahat nagbabago, pero yung pagbabago, siya lamang po yung nanatili. At palagi, ang pagbabago po ay nararanasan po natin sa ating pong buhay. Na po, nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga relasyon sa isa't isa, nababago ang mga plano. Mga pagbabago minsan na dumarating na hindi po natin inaasahan. At kadalasan, ang pagbabago po ay nakakapag-produce po ng anxiety, nakakapag-produce po ng takot, nakakapag-produce po ng ng pag-aalinlangan.
ang tinatawag po nating pagbabago. Lalo po ngayon, sa magpasok po ng 2026, ano nga ba talaga ang mangyayari? Ano po? Nakakatakot ba yung mangyayari? At lahat po tayo nangangamba sa anumang mangyayari sa darating po ng panahon. Ang sabi po, slide, Romans chapter 12 speak directly to believers living in a changing and often difficult world. Yun po yung sasabi po ni Pablo po rito. No? Si Pablo po ay nangungusap sa mga mananampalataya na sila ay nabubuhay sa kapanahunan ng maraming pagbabagong mangyayari sa isang lugar na hindi maganda ang kalagayan. At hindi po nangako si Pablo sa kanyang sulat ng stability. Hindi po. Kundi nangako po siya na magkakaroon ng pagyanig sa tinatawag po nating pananampalataya bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang talata pong ito, sabi po dito, this verse teach us how Christians respond to change without losing faith, joy, or direction. Ipinangaral po ng Romans chapter 12 na kung saan kahit mayroong pagbabago, dapat ang mga mananampalataya hindi mawala ng tinatawag na pananampalataya, hindi mawala ng tinatawag na agalakan, at patuloy sa tinatawag na paglingkod para po doon sa ating Panginoon. Nahati sa dalawa ang aklat po ng Roma. From chapter 1 hanggang chapter 11, tumatalakay po ito sa mga tinatawag po nating theological issue. Ano po, nakapanahunan po nila patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kalagayan ng tao. Pero pagdating po ng chapter 12 hanggang chapter 16, binabagtas po niya o tinitignan po niya at tinatawag po nating praktikal na pamumuhay ng isang mananampalataya na binago ng ating pong Panginoon. No? Kaya makita po natin dito, because our hope is anchored in Christ, believer can face change with joy, endurance, and prayerful dependence. Dahil nga po tayo ay nakasandig. Saan? Sa ating Panginoon Kristo, kaya po natin harapin ang lahat ng tinatawag po nating pagbabago. Himayin po natin ang sinasabi po ng talatang 12. Himayin po natin siya isa-isa at tignan po natin kung paano po natin makikita sa buhay po natin ngayon bilang mga mananampalataya. Una, ang sabi po ay ganito. Please. Ayan. Ang sabi po, our anchor during change. Our anchor during change. Saan daw po ba tayo naka-angkla? Saan tayo nakakapit kapag ka nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago? Okay? Ang sabi po rito, naka-angkla tayo saan? Sa buhay na pag-asa ng ating pong Panginoon. Sabi po niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Doon po tayo nakahawak. Doon po tayo nakasandig. Doon po nakatayo ang pundasyon ng ating pananampalataya saan? Sa buhay, sa agalakan, sa buhay na pag-asa na binibigay po ng ating Panginoon. Change often removes that feel familiar and secure. Anong ginagawa po ng pagbabago? Inaalis niya yung nakasanayan natin, no, inaalis po niya yun. Inaalis niya yung nakasanayan natin at inaalis niya yung pagiging panatag po natin. Kaya nga maraming nagkakaroon ng pagkatakot. Maraming nagkakamali. Kasi yung dati niyang ginagawa, hindi niya nagagawin ngayon. Bakit? Kasi nagkaroon ng tinatawag na pagbabago. Pero sabi po natin talata, our anchor during change, nasaan? Nandoon sa agalakan, sa pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Change often removes what feels familiar or secure. But Christian hope is anchored saan? Number 1, God's unchanging character. Nakakapit tayo saan? Sa Diyos na kailanman hindi nagbabago. Lahat nagbabago. Pero ang Diyos kailanman hindi po nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago. Buksan po natin sa aklat ng Malakay. Chapter 3. Talatang 6. Ang sabi po rito, ako si Yahweh,
hindi pa kayo lubusang malilipol, sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kaniyang pangako. Makikita natin yan sa kasaysayan ng Israel. Na po, mula doon sa chapter 12 ng Genesis, nang siya'y nangako kay Abraham, hanggang doon sa pagkakabihag nila sa bayan ng Ehipto, hanggang sa paglabas nila, hanggang sa pagpasok nila sa lupang pangako, hindi nagbago ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Na po, at yung pangako ng Diyos sa lumang tipan, hanggang ngayon sa ating kapanahunan, bagamat ang pangakong ito ay nakasentro sa sambahayan ni Israel, kapag ating inaangkin ang pangakong ito yung nangyayari sa buhay ng mga tao na nagbalik loob doon sa ating Panginoon. Saan nakasandig? Saan nakaangkor? Saan nakakabit ang ating pananampalataya? Ang sabi po rito, doon sa karakter ng Diyos na kailanman hindi nagbabago. Wow! Yan po, lahat nagbabago. Paglipas ng panahon, no, dala ng mga pangyayari, nagkakaroon ng pagbabago. Dala ng tinatawag po nating pag-unlad, nagkakaroon ng pagbabago. No? Grabe po noon. No? Dati noon, kapag may karamdaman ka, no, saan ka pupunta? Sa doktor. Ngayon, i-google mo na lang kung anong gagawin mo sa karamdaman mo. Naalala ko po noon, meron ko isang kaibigan, taga-post office siya, binigyan niya ako ng blue book. No, maraming edition yung blue book na yun. Yung blue book, ito po yung ginagamit ng mga doktor kapag hinuhulaan kung anong gamot ang ibibigay po sa inyo. Hindi niyo napansin? Sasabihin sa inyo ng doktor, pag kinakap kayo, inumin mo to ha, within 3 days. Tapos bumalik ka, tignan natin kung anong nangyari. Bakit? Kapag hindi effective yung gamot na yun, papalitan niya uli yun. Kasi hindi rin siya sigurado dun sa gamot na ibinigay mo sa kanya, na ibinigay niya para dun sa iyo. Kaya dun sila tumitingin. At nung panahon, hindi ako tumitingin. Titignan ko yung sakit at kung anong gamot na may pwedeng ibigay para po doon. Pero ngayon, iba na. I-google mo na lang, malalaman mo na. Ituturo niya sa iyo. Kaya nga, nakakalungkot, no? Kahit yung mga doktor, yun ang nagiging problema nila. Nagkaroon tinatawag na self-medication ng tao kasi dun sa advance na mayroon tayo, lahat nagbabago. From albularyo, papunta sa doktor, papunta dun sa Google. Pero yung pangako ng Diyos, kailanman hindi nagbabago. No? Yun ang maganda sa Panginoon eh. Yung pinangako niyang kaligtasan sa mga naunang tao, hanggang ngayon, ipinapangako niya pa rin para po sa atin. Yung paraan ng pagliligtas na ginawa niya sa lumang tipan, ay ang paraan ng pagliligtas sa bagong tipan, yung pa rin yung paraan ng pagliligtas niya na ginagawa sa ating kalagayan. Pangalawa, sana ka-angkor ang ating tinatawag na pag-asa, ang ating tinatawag na buhay. Una, sabi po rito, doon sa hindi nagbabagong karakter ng Panginoon. Pangalawa, doon saan? Christ finished work. Doon saan? Sa natapos na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ang Hebrews chapter 8, o aklat po ng Hebreo, ay patungkol po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga po doon sa Hebrews chapter 8, ano pa sabi po doon? Hebrews chapter 13 verse 8. Sino po nakakalam? Si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya mababasa niyo po sa aklat ng Hebrew, yung ginawa niya, minsan lamang yun. Yung pagtubos po sa krus ng Kalbaryo, para po sa atin, minsan lang ginawa ng Panginoon yun. Hindi na kinakailangan ulitin pa. Hindi na kinakailangan taon-taon may ipapako sa krus. Once and for all, ginawa ng Diyos yun. Kaya yung ating pong pag-asa, nasaan? Nandoon sa natapos na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wow! Hindi lamang sa karakter ng Diyos na nagbabago, hindi lamang doon sa Christ finished work. Ang sabi po rito, sa Romans chapter 8, verse 18, God's future glory. Saan? Sa kanyang muling pagbabalik. Wow! Doon tayo naka-anchor. Sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ang ating pong simbahan ay naniniwala sa tinatawag po nating ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. At ang ikalawang pagparito po ng Panginoong Kristo ay may tinatawag pong dalawang mukha o dalawang face, dalawang bahagi.
No? Dalawang bahagi. Una, yung kanyang pagdating po mula po doon sa ibabaw ng hangin, na kung saan lahat ng namatay kay Kristo ay mulang bubuhayin at sasalubong sa Kanya. Ang pangalawang phase ng second coming ay yung muling pagbalik ni Kristo, pag-apak sa lupa, kasama ang laksalaksang banal. At doon tayo naka-anchor sa buhay na pangako ng Diyos na siya'y muling magbabalik. Kaya nga po, yung pagbabago, tandaan po natin, hindi kinakailangang katakutan. Bakit? Kasi mayroong pag-asa. At ang pag-asa natin ay naka-anchor saan? Sa pag-asa na ibinigay ng Panginoon para po sa atin. Sabi unang-unang bahagi ng talata, rejoice in hope. Ano po, pagtinignan po natin, nandito po, Paul's command believers to rejoice, not because change is easy, but because our future in Christ is secure. Hindi daw po dahil madali ang pagbabago. Hindi. Ano yun? Kundi ang ating buhay na pag-asa nasaan? May katiyakan doon sa ating pong Panginoon Kristo. May katiyakan doon sa ating pong Panginoong Kristo. Ang katotohanan ay ganito, when everything around us changes, our hope does not because God does not change. Kapag ang lahat ay nagkakaroon, tinatawag ng pagbabago. Pagtinignan po natin, pero ang ating pag-asa kailanman ay hindi magbabago sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, tayo po ay naka-anchor saan? Sa buhay na pag-asa na ibinigay ng Panginoon. Pag tinignan po natin ang aklat po ng Roma, ano pong makikita po natin? Pag tinignan po natin ang pangyayari po sa Rome, ang makikita po natin simple po lamang. No? Christian in Rome were a minority. Minority lang po sila ng panahon ng punayon. No, yung mga mananampalataya, kakaunti po sila, hindi po sila marami. No? Kagaya ng Pilipinas, aminin natin, hindi natin kaya magpapanalo ng presidente. Kahit sa Las Piñas, hindi kaya ng Kristiyano magpanalo kahit barangay captain. Bakit? Kakaunti tayo eh. At dahil kakaunti sila, nakapanahon ng Rome, nagkakaroon tinatawag na social rejection. Imagine, magkaroon ng tinatawag na social rejection sa buhay po nila. Nagkakaroon tinatawag na economic pressure ng panahon po nila. Nagkakaroon tinatawag na po, hostility for refusing emperor worship. Kasi may tinatawag na emperor worship ng panahon po nila. At kapag hindi po sumunod doon, pinaparusahan yung mga mananampalataya, Hudyo man o mga pagano na kumilala sa ating mong Panginoon. Kaya napakahalaga sa mga Kristiyano kapanahunan nila na makita nila na mayroong isang buhay na pag-asa na dapat nating panghawakan. Kagaya ng nangyayari sa atin ngayon. Ano po, ang tanging pag-asa po natin ay ang pag-asang ipinangako po ng Panginoon. Rejoice in hope. Magalak po tayo sa pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin. When facing change, intentionally remind yourself of God's promises, not just your problem. Kapag tayo daw po humarap sa pagbabago, ang palagi nating tandaan, ano po yun? Yung pangako ng Diyos, hindi yung problema na dumarating sa ating pong buhay. Ano po? Nung nagsisimula ako sa aluminum, akala ko ganun yung kadali. Ang bilis. No? Pero paglipas ng 2, 3, 5 taon, nagkakaroon tinatawag ng pagbabago. Bakit? Lumalaki ang competition. No? Siguro po, no, yung mga nagpunta ng Saudi, alam nila yan. Magtatayo rito ng kumpanya ang Saudi, for example, ang tatayo po niya ay furniture company. Kapag nakita yun ng kapitbahay niyang mga Arabo na maganda ang takbo ng negosyo, magtatayo rin sila ng ganun. Kaya magugulat ka, kung 10 magkakapitbahay na yon, lahat yun pare-pareho ang negosyo. No? Kaya yung unang nagtayo, pagdating ng 5 taon, dahil dumadami sila, nagkakaroon ng pagbabago yung kanyang negosyo, bumabagsak, humihina. Kaya mag-iisip ulit siya ng panibago niyang pagkakitaan. Pero ang problema, ganun yung cycle eh. No? Ganun yung cycle, paulit-ulit yun.
No? Pag nagkaroon ka ng bagong business at nakitang maganda, kokopyahin ka ng ibang kapitbahay, nung kapitbahay niya. Kaya napakahirap noon pagka dumating yung mga ganung uri ng bagay. Ibig sabihin, hindi lahat pwede mong panghawakan. Hindi lahat. Ngayon, teka, pero bukas, wala. Pero, yung pangako ng Diyos, pwede po nating panghawakan. Number 1, our anchor during change ay nasaan? Nandoon sa pangako ng Panginoon. Sabi ito, rejoice in hope. No? Magalak tayo sa pag-asa na ibinibigay po ng ating Panginoon. Number 2, ang sabi po rito, kapag tinignan po natin sa ating talata, be patient in tribulation. Ang sabihin po nito, our response to pressure. Ano ang response po natin sa pressure? Ano ang response po natin sa nangyayari sa paligid po natin? Maging matyaga po tayo. No? Sabi po nito, maging matyaga po tayo. Kapag tinignan po natin ang ating pong Biblia. No po, balikan nga po natin, Romans chapter 12. Ayan. Ang sabi po, pag tinignan po natin, ayan, sabi niya, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Kapag kami suffering, magtiyaga tayo. Ano man ang nangyayari, kapag kayong pagbabago, hindi maganda, nagdudulot ng takot, sa iba, para sa iyo, magkaroon ka ng katiyagaan sa Panginoon. Change often brings tribulation, stress, loss, discomfort. No? Yun yung produkto ng tinatawag na pagbabago. Pero alam natin, yung mga nangyayari na yun, para sa mga manampalataya, nagiging ano po? Nagiging blessing para sa kanya. Ano ang sabi ni James? James chapter 1 verse 2 hanggang verse 4. Sabi po rito, God uses trials to refine us. No? Yung tribulation, yung trials, ginagamit ng Diyos para ano? Para maging matatag po tayo. No? Para masala tayo. Para ma-refine po tayo. Ginagamit ng Diyos yun. Kaya kapag ka nandun po tayo, sa ganung uri ng sitwasyon, kinakailangan natin magtiyaga. No? Kinakailangan natin mag-antay sa gagawin ng Panginoon. Kasi habang dumadaan tayo sa tribulation, dinadalisay tayo ng Panginoon. Inaayos tayo ng ating Panginoon. Yun po sinasabi ng James chapter 1, verse 2 hanggang verse 4. God uses trials to refine us. Lahat ng problema pinagdadaanan po natin, may tinuturo ang Diyos. Lahat ng pagbabagong pinagdadaanan natin, may tinuturo po ang Panginoon. Ito man ay maging pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito man ay nangyayari sa ating komunidad, sa galaw ng ating politikal na kalagayan. Ano man ang nangyayari, may tinuturo ang Diyos at ang tinuturo ng Panginoon para po saan? Sa ikabubuti po natin bilang mga mananampalataya. Tignan po niyo ang Romans chapter 8. Yeah, Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 28 ay ganito. Sabi po dito, suffering is never wasted in God's plan. Suffering, yung tribulation, yung mga nangyayari sa buhay po natin na hindi maganda. Sabi po rito, never wasted in God's plan. Hindi rin po sayang sa buhay po natin. Kasi bakit? Nakapagtuturo ito ng mabuting turo para po doon sa atin. Patient grows when we believe God is working even when we cannot see it. Yun po, yun daw pong pagtyaga. Patuloy na lumalago. Kapag tayo daw po'y nagtitiwala sa ginagawa ng Diyos, kahit hindi natin nakikita yung mga bagay na yun. Minsan yun ang malaking problema natin. Hindi natin nakikita yung pagkilos o yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi natin nakikita yun. Ano po? Ako po naniniwala, yung paglabas ng mga issue ngayon sa ating paligid, may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Panginoon. Ang problema,
Dapat bilang mga manampalataya, makita natin yung nais ng Panginoon. Ano man ang nangyayari sa ating pong buhay, bagamat di natin nakikita, hindi ito nasasayang kasi may ginagawa ang Diyos. Instead of resisting change, ask what God may be shaping in you through it. Imbis daw po na maghimutok tayo, mag-alala tayo sa mga nangyayaring pagbabago, tanungin natin, ano ba ang nais ng Diyos? Ano ba ang itinuturo ng Panginoon para po sa akin? Di po? Ano ba ang tinuturo ng Diyos sa mga nangyayari sa paligid na ito? Kung natatawa ko, ang dami mga Kristiyanong bobo. Mapapolitiko, mapasaan, ang dami mga Kristiyanong bobo. Bakit? Kasi hindi nakikita kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Di po? Dapat makita natin, ano ba ang nais ng Panginoon? Kaya instead po na mag-resist tayo sa mga nangyayari, sa mga pagbabago, tanungin natin, Panginoon, ano ba ang itinuturo mo? Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang plano mo, Panginoon, sa nangyayari? Di po? Sa ating paligid, ano ang nais mo, Panginoon? Patience is learned in the middle of difficulty, not after it ends. Yun daw pong pagkatsaga, yung pagiging patient po natin, nadidevelop, natututo, lumalago, habang tayo nandoon sa gitna ng mga pinagdaraanan po natin. Hindi po pagkatapos noon. No? Natuto tayo, nagiging maayos tayo, habang dumadaan tayo sa mga difficulties, sa mga tribulation, sa mga test na ito, dun tayo natututo. Bakit? Kasi nga po, ang response po natin sa pressure, dapat maging matyaga po tayo. Kagaya po na sinasabi ng salita po ng ating Panginoon. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian. Pero ang hirap nila, no? Ang hirap noon. Pero sinasabi po ni Pablo, simple lang, kung ang buhay natin na bago, dapat ito magiging karakter natin. Ano po yun? Yun tayo po ay magalak dahil sa pag-asa, tayo po ay magkaroon ng katiyagaan sa kabila ng tinatawag nating kapighatian. Pangatlo, ang sabi po dito ay ganito, our lifeline through uncertainty, be constant in prayer. Wow. Our lifeline through uncertainty, be constant in prayer. Habang pinagdadaanan po nating mabuti ang lahat ng bagay na ito, yung tulong na kailangan po natin ay mangyayari, darating sa pamagitan ng tinatawag po nating matyagang pananalangin bilang mga manampalataya. Prayer is what sustains hope and patience during season of change. Ang panalangin po ang siyang nagbibigay ng lakas sa pag-asa, sa pagtyaga, habang dumadanas po tayo ng mga pagbabago. To be constant means devoted, persistent, ongoing. Wow! Dapat daw maging constant tayo sa tinatawag na panalangin. When believers neglect prayer, anong nangyayari? Kapag ka daw po na neglect ng manampalatayang panalangin, lalong lumalakas yung kanyang takot. No? Kaya yung hindi nanalangin, matatakutin. Ano po? No? Bagay, wala namang matapang na tao, no? Lahat ng tao may natatagong takot. No? Si Raymond daw po, sa probinsya nila, kapag ka naglalakad siya, sa gabi, may hawak kayong sulo. Sa Manila, hindi uso ang sulo. Sumisipol lang. Kasi natatakot. Kaya pagka nakakita kayong tao naglalakad sa gabi na sumisipol, natatakot yun. No? Pero sabi po rito, no? Prayer increases, o fear increases. Yung takot, lumalakas kapag wala kang prayer. Pangalawa, ang sabi po rito, hope weakens. Humihina ang tinatawag na
pag-asa. Sa Tagalog, nawawalan ng pag-asa. Nawawalan ng tinatawag na pag-asa kapag hindi ka nanalangin. Pangatlo, wow, yung katyagaan nawawala. Nagpe-fade yun. No? Lumalabo ang tinatawag na pag-asa. No? Tignan po ninyo. Kapag kayang tatlo na yan, nasa inyo, kandidato kayo na hindi kayo nananalangin. O sure ako na hindi po kayo nananalangin. Bakit? Kasi yan ang ginagawa kapag ang tao hindi nananalangin. Pero kapag ang tao nananalangin, ano nangyayari? One, wow, yung kanyang pag-asa tumitibay. Yung kanyang pag-asa tumatatag. Kahit anong hirap na dinagdaraanan niya, nakatingin siya sa isang pag-asa. Nung nakaraan, may binabasa po akong article patungkol po doon sa pagtaas ni Moses ng tungkod niya na may nakapulubot na ahas. No? Nalala niyo po yun? Yung istorya na yun? Dumating po yung pagkakataon dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, sa lahat ng hinihingi nila sa Panginoon, na po, ang ginawa ng Panginoon, nagpalabas siya ng mga ahas. At dahil doon, yung mga tao lumapit kay Moses at umiyak. At ang sabi niya, Moses, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Iligtas kami. Pero ang ginawa ng Panginoon, nagbigay ng isang instrumento kay Moses na kapag ka tinaas yung ahas na yun o yung tansong ahas, ngayon, lahat ng titingin doon, ano po, mabubuhay. Hindi kaagatin. Gagaling. Ano po? Nung tinitingnan ko yung picture, mula doon sa ang dami nila, ha? Libo sila. Libo. At lahat ng libo na yon, alam ko, pag sinabi ng Bible, nilusob ng maraming ahas. Tapos ang itataas nila, kakaparasong kahoy. Gano'n ba kalaki si Moses? At gano'n kataas niya maitataas yung ahas na yun? Kaya maaari, kung nandito si Moses at itinaas niya yung kanyang tansong ahas na yun, yung 6 na kilometro mula rito, hindi na nakikita yung ahas na yun. Pero sure ako, yung nandun sa 6 na kilometro ang layo, na tumingin doon sa ahas, ligtas. Hindi kaagatin ng ahas o hindi tutuklawin ng ahas. Bakit? Kasi lumalago yung yung kapayapaan na nagdudulot ng kalakasan sa gitna ng tinatawag na kapigatian. Panatag siya. Na kapag katumingin ako kung saan nandoon, yung tungkod ni Moses na yun, na mayroong tansong ahas na yun, hindi ako aabuti ng salot ng ahas ng mga nanunuklaw. Bakit? Kasi kapag ka nananalangin ka, binibigyan ka ng Diyos ng tinatawag na kapanatagan. Peace grows. Kanina, takot. Ngayon, nagkakaroon ka ng tinatawag na kapanatagan sa buhay mo. No? Ano man ang mangyari, panatag ka. Nakaranas kayo ng ganyan? Ang lakas-lakas ng bagyo, pero panatag ka. No? Nalala ko noon, nung nakasa Berabil kami, nung una naman kasi hindi naman bumabaha doon eh. Pero sa loob ng 7 taon naming pagkakatira doon, sa loob ng 2 taon, 2 beses kami nakaranas ng, 1 beses kami nakaranas ng malaking pagbaha. Pagtaas talaga, na yung rep ay tinaas talaga namin. Di po? Yung sumunod, medyo mababaw lang siya. Pero ang problema, kapag ka umuulan siya, at malakas, ligalig ka na kagad. Baka tumaas ang tubig. At ang problema, kahit hindi po kami pasukin ng tubig, yung nasa Berabil kami, hindi kami makakalabas. Kasi yung pagpasok doon sa subdivision, sa may gate, lumulubog yun hanggang baywang. Kaya safe ka sa bahay mo, wala rin mangyayari. Kaya agam-agam ka palagi, may takot ka pag lumalakas ang ulan. Ganon. Siguro ganon din po yung pakiramdam ninyo. Na po, pag lumalakas ang ulan, nag-aalala kayo. Pero kapag alam mong secure ang sarip ng bahay mo, maayos ka, kahit lumalakas ang ulan,
panatag ka. Nakakatulog ka ng maayos. No? Kahit maraming problema, panatag ka, nakakatulog ka ng maayos. Bakit? Kasi nananalangin ka at yung kapanatagan, ano po nangyayari? Lumalalim, lumalago sa binibigay ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi po rito, nanunumbalik yung kasiglahan mo. Strength is renewed. No? Yung kalakasan mo nanunumbalik. Kagaya ng panalangin ni David. Ang sabi niya, Panginoon, ibalik mo yung aking, restore unto me the joy of my salvation. No? At kapag ka na-renew yun, bumabalik yung kanyang kalakasan sa ating pong Panginoon. Nakakapagod ang mga pagbabago. Nakakapagod ang maraming trials. No, minsan sasabi natin, paulit-ulit na lang. Wala na ba itong katapusan? Pero, kapag tayo po nanalangin, ibinabalik po niya yung lakas. Para ano po? Para mapagtagumpayan natin yung lahat na ating pong pinagdaraanan. Then pangatlo, ang sabi po rito, lumalalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Wow! Lumalalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sa aklat ng Daniel, may mga magkakaibigan. Di po? Dahil yung magkakaibigan na yun, mahilig manalangin. Ano pong nangyari? Kahit ipinadala sa hurno ng apoy, kahit si Daniel itinapon sa lions den, kahit anong gawin sa kanila, yung kanilang trust, yung kanilang tiwala sa Panginoon, lalong lumalalim, lalong lumalalim. Ganon din po tayo. Ang sinasabi po dito ni Pablo, simple po lamang, prayer keeps us connected to the unchanging God in a changing world. Ang panalangin, ikinukonekta niya tayo. Dinadala niya tayo doon sa Diyos na hindi nagbabago sa gitna na nagbabagong kapaligiran. Wow, ang ganda po ng ginagawa ng panalangin sa ating pong buhay. Kaya dapat po, ma-develop po sa ating consistent prayer rhythm. Ano po? Hindi yung kapag may crisis lang, tayo mananalangin. Ano po? Dapat, we need to develop consistent prayer rhythm sa ating pong buhay. No? Marami sa atin tumatawag din sa Panginoon kapag may hindi magandang nangyayari. Dalhin daw po natin yung ating takot, yung ating pangamba, yung mga bagay-bagay na hindi maganda, dalhin po natin na may katapatan sa Diyos sa pamagitan ng tinatawag po nating panalangin. Ang sabi po ng Romans chapter 12, please. Ayan. Ang sabi po ng Romans chapter 12, pag tinignan po natin mabuti, hope keeps our joy rooted in God's promises. Po, ang pag-asa ay patuloy daw po nagbibigay ng kagalakan sa atin upang ano po, lumalim yung ating pagtitiwala. Saan? Sa mga pangako po ng ating Panginoon. Patience keeps us steady under pressure. Ang pagtitiyaga ay patuloy po nagbibigay ng pag-iingat sa atin sa gitna po ng mga hindi magandang pangyayari sa ating pong buhay. Prayer keep us dependent on God's strength. Ang panalangin, ang nagbibigay po sa atin ng katiyakan na tayo po patuloy nagkitiwala saan? Sa lakas o sa kapangyarihan ng ating pong tinatawag na Panginoon. Change is unavoidable. Hindi natin pwedeng maiwasan ng pagbabago. But, despair is not. But, despair is not. Pero, yung pagkakaroon ng takot, yung pagkakaroon ng kagulumihanan, yung pagkakaroon ng pag-aalala, pwede nating mabago ito. Pwede natin mabago ito. Kapag sinunod natin ang payo ni Pablo sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 12. Ano yung kanyang sinabi po rito? Sabi niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at palaging manalangin. Panghawaan po natin mabuti ang buhay ng pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin. Patuloy po tayong magtiis ng mayroong katyagaan. At patuloy po tayong patuloy po tayo sa ating pong maningas na pananalangin.
Sapagat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kailanman ay hindi nagbabago. At ang lahat ng ating pinagdadaanan ay kayang dalhin ng ating pong Panginoon kung tayo po ay susunod sa Kanya. Ngayon pong gabi sa ating pong pagkatapos, hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Wala ang katiyakan kung ano mangyayari bukas eh. Simula uli ng pagpunta sa City Hall, yun lang alam natin. Yung ating normal na ginagawa, yun lamang. Pero yung pangyayari bukas na hindi maganda, na hindi mo inaasahan, yung magandang pangyayari bukas na gusto mong mangyari, walang katiyakan yun. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Isang bagay lang ang nalalaman ko. Ang ipagkatiwala po natin ang araw ng bukas sa ating pong Panginoon. Ang nais ng Diyos, ibigay natin ang ating mga tithes and offering sa Kanyang templo. Kung tayo ay tapat sa pagbibigay, nakakasigurado tayo na di ka pagkukulangin ng Diyos. Ang ikapo, kung ito ay sinusunod natin, may katiyakan tayo na may pag-unlad ang ating kabuhayan. Pangako ng Diyos, hindi kita pagkukulangin. Kung sa tingin mo, di ka pa naging matapat sa pagbibigay ng iyong tithes and offering, simulan mo sa unang linggo ng taon ng 2026. Magsimula ka nang magbigay sa pagpapalang tinatamasa mo ngayon. May kasiguraduhan ang ating mga kinikita kapag ibinabahagi o tinatanggal na natin ang ating 10% sa Panginoon. Kailanman ay hindi mapapahamak ang ating mga salapi. Nagkakaroon ito ng katiyakan. Magkakaroon ng katiyakan. Ang lahat ng pangako ng Panginoon, kailanman, hindi siya nagbabago. Yung pangako niya, laging totoo. Kagaya rin, di ba po, every Sunday, pumupunta tayo ng church. Kumakain ng salita ng Panginoon. Ninanamnam, tumatama sa ating puso. Nagkaroon, nare-restore ang ating spiritual na kalalagayan. Nagkakaroon muli ng kasiglahan ang ating relasyon sa Panginoon. Kung tayo ay kumakain sa Jollibee, kung saan man kayo kumakain ng mga fast food, magkano po ang binabayad nyo? Binabayad natin. Diba? Ang iba ay, alam kong mga gusto nila sa mamahaling kainan. Diba po? Namimili ng pinakamasarap at masarap na talagang mabubusog. Pagkatapos nun, magbabayad tayo sa counter. Magkano? Higit 1,000, di ba? Thousands. Pero pag sa Panginoon, kumain tayo ng salita ng Diyos, ano ang kapalit? Sabi nga, kung kumakain tayo physically, spiritually kumakain din. Hindi sinabi ng Panginoon, magbayad kayo. Inuutos niya. Diba? Inuutos niya. Utos niya na ibigay natin yung ating mga kaperahan, yung 10% at love offering. Kung hindi man namin kayo nakakasama sa gawain ng Panginoon, kung kayo ay matapat na nagbibigay sa Panginoon, kasama na rin po namin kayo na naglilingkod sa Panginoon. Yung pera po natin ay binibigay sa Panginoon, ang pinaglilingkuran ng ating mga pera ay gawain ng Panginoon. Kaya lahat ng mga hindi pa nagbibigay ng matapat sa Panginoon, 2026, simulan po natin sa unang linggong taon na ito, ibigay ang tama para sa Panginoon. Salamat, Lord,
sa patuloy na mensahe na pinapaalala mo sa amin. Nagbabayad kami kung kami ay kumakain sa iba't ibang restaurant. Pero mas mahigit ang aming kinakain every Sunday. Ito ay nakakatulong para palakasin muli yung aming mga espiritu na nanghihina. Ito ay nakakatulong, Panginoon, para maproteksyonan ang aming mga hanap buhay. Nawa, O Diyos, ay maunawaan namin ang bawat kataga ng iyong salita ay patuloy itong magkaroon ng paglago tungkol sa pagbibigay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga nagbibigay at sa mga hindi pa po matapat na nagbibigay, Lord, hipuin po ninyo ang aming mga puso. Tulungan mo kami na kahit sa kahirapan, kakulangan, maging matapat pa rin kami, Lord, sa aming pagbibigay ng aming mga tithes and offering. Pagpalain mo ang lahat na magbibigay ng kanilang mga ikapo sa oras na ito. At sa mga wala pong ibibigay, pagpalain mo sila sa darating na linggo. Dala-dala nila, Panginoon, ang pangako nila na ibigay ang 10% sa pinagmumulan ng aming mga kita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, O Diyos, sa paalala sa lahat ng narito, Panginoon. Hindi lamang sa mga narito sa loob ng bahay-sambahan, maging sa mga abot, Panginoon, ng mensaheng ito sa pamagitan, Panginoon, ng online na programa na gagawin sa mga sunod na araw, Panginoon. Ang aming dalangin, O Diyos, haharapin namin ang taong 2026 na kasama si Kristo. At dahil sa kasama si Kristo, may tagumpay, may pagbabago na magbibigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, O Diyos, pati namin maranasan ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen.